Itong iglesia, yung iglesia ng Ephesus, na kung saan ay nagpabaya sila sa kanilang unang pag-ibig, yung kanilang paglilingkod at paghahanap sa tunay na Panginoon. Ang iglesia ng Smyrna, na kung saan ay nagdanas ng mga maraming pag-uusig. Okay? Ang iglesia ng Pergamo, na kung saan ang kinakailangan nilang magsisi. Ang iglesia ng Tiatira at simbahan na kung saan ay may mga huwad na propesiya. Ang Sardis, na kung saan ang simbahang ito, ang iglesyang ito ay nakatulog sa mahabang panahon. Ang Laodicea, ang simbahan na ito ay nagkaroon ng malamig na pananampalataya sa ating Panginoon. At ang maging maganda lamang daw ay ang Philadelphia, iglesia ng Philadelphia, na kung saan ay nagtututupad ng mga utos at nagtsatsaga ng may pasensya. Ilan lamang po to sa iglesia sa banal na kasulatan na kung saan ay nagpapakita ng historia or back to the history. Ang akin pong tanong, saan po ba tayo nabibilang sa 7 iglesia na ito? Maaaring ang sasabihin niyo sa akin ay yung iglesia ng Philadelphia, na tayo ay nagtutupad ng mga utos at nagtsatsaga ng may patience sa ating mga puso. Ano po ba ang kasalukuyang kalagayan ng ating mga paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon? At ano pa yung ating mga dapat isagawa at isabuhay upang tayo ay manatili matatag sa ating paglilingkod sa ating Panginoon? Bigyan ko rin po kayo na maiksing istorya tungkol po doon sa nakasulat sa Bible. Yung parable of the fig tree. Maaaring ilan sa inyo ay alam ang nangyari ito. Okay, sa madali salita, ito po yung istorya na kung saan yung fig tree, isa pong farmers na nagtanim ng puno ng fig tree. At ito'y pagmamay-ari ng isang mayaman. Doon po sa banal na kasulatan, yung tinanim ng magsasaka o ng farmer na fig tree, for the last how many years, ay hindi nagbunga. Ang sabi ng may-ari ng lupa doon sa farmers, siguro matagal na itong puno na ito, for the last how many years, kailangan na nating putulin. Putulin na daw yung puno ng fig tree. Kasi hindi nga nagbubunga. Pero nakiusap yung farmer. Sabi ng farmers sa may-ari ng lupa, wag muna, bigyan natin ng isa pang taon na extension. Kaya kanila sinasabi ni Brother Darwin, yung ang Diyos ay mapagbigay. I-relate ko po yan. Sabi ng farmers, bigyan natin ng isa pang panibagong taon ang puno na to na magbunga bago natin putulin. Sa banal na kasulatan, ito pong parable of fig tree. Ito po yung fig tree, prutas po ito. Matamis po ito. Ito po'y tumutubo doon sa mga lugar na malamig at sa mga Mediterranean countries po. Okay po. Sa atin, hindi ito very familiar. Pero ito po ay kadalasan nasa Middle East, sa malalamig na lugar din. Okay po. Sa banal na kasulatan, ito pong fig tree ay nirepresent as an old covenant ng mga, para sa mga Israelites. Okay. Ang lesson po ng fig tree bilang isang mga Kristiyano ay nauukol kung paano tayo
lumalago sa ating mga pananampalataya. Tama po na ang Panginoon ay mapagpahinuhod, mahabagin, maawain, at binibigyan ang bawat isa sa atin ng pagkakataon na magsisi ng ating mga kasalanan. Ibinibigay niya sa atin lahat ng pagkakataon upang tayo ay makapanumbalik sa Kanya. Okay. Ngunit ang Panginoon po ay hindi maaaring maghintay ng napakatagal sa ating mga pagbabago sa buhay. Gaya nga po yung farmers, 1 taon lang hiningi niya dun sa may-ari ng lupa. Para sa gayon ay makita, magbunga. Kaya ang ginawa ng farmers, huhukayin ko, bibigyan ko ng pataba yung lupa. Para pagbalik mo ay may bunga ka nang makita. Ganon din ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy at patuloy na tayo ay binibigyan ng pagkakataon upang tayo ay mamunga sa ating mga pananampalataya. Sabi nga po ni Propeta Isaiah, sabi dito, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Kaya nung sinabi ni Brother Darwin, nare-relate po tayo. Ako po nare-relate. Dahil kailangan nating hanapin, kailangan nating maramdaman ang Panginoon sa ating puso't isipan. Tayo ang maghahanap. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko, ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Sa ngayon, apakadami po, mapa-Kristiyano o mapa-hindi Kristiyano, ang nahihiyang lumapit sa ating Panginoon. Bakit po? Sa dami ng kasalanan sa mundo. Mas higit at matimbang ang kanilang kalooban na gawin yung ilang mga liko gawain. Ngunit ang Panginoon ay patuloy at patuloy na lumalapit sa bawat isa sa atin. Hanapin natin siya. Sa Revelation 3:20, at sinabi po niya, narito ako't nakatayo ng ating Panginoon sa pintuan at tumutuktok kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Napakaganda ng panawagan ng ating Panginoon. Kailangan lang natin siyang puntahan, katukin, lapitan, surrender everything. Kaya kanina ni-request ko pong kantahin, count your blessing, because we need to count all the blessings na meron tayo po, and we need to surrender all ourselves to our Lord, nang sa gayon maramdaman natin kung tayo po ay lumalakad ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Patuloy at patuloy na tinuturo ng mga tagapagturo kahit saan pundako, kahit saan organisasyon, kahit saan religion, ang kahalagahan na kung saan ay mayroon tayong kinikilalang Panginoon sa ating buhay. Sabi ng ating Panginoon, I am the vine, ye are the branches. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako'y kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ito ay isang magandang paalala. Kahit anong katalinuhan mayroon tayo, kahit anong dami ng pera mayroon tayo, kahit anong dami ng pagkasikatan
May tinatamasa ang bawat isa. Ngunit kapag wala ang Panginoon sa ating buhay, wala lahat yan. Babagsak at babagsak, bababa at bababa ka sa iyong kalagayan. Ngunit kung mananatili ka sa Panginoon, mananatili ang lahat ng iyong tinatamasa na nanggaling sa Kanya. Yung mga trabaho natin, galing yan sa Panginoon na dapat natin ipasalamat. Ang pamilya natin, unang-una, dapat ipasalamat. Karagdagang buhay natin sa araw-araw, dapat nating ipasalamat. Ano lang naman ang gusto ng ating Panginoon? Gusto lang ng ating Panginoon na manatili tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Gusto lang ng Panginoon na kilalanin natin ang kadakilaan niya, ang importansya ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kung paano na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay na inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Salamat kapatid. Marami na tayong mga kapatid na maaaring wala dito. Namatay, lumipat, napalayo, napaibang bansa. Pero patuloy at lahat tayo na nandito, nananatili sa ating Panginoon. Ituloy po natin yun, regardless kung ano ang ating sitwasyon. Hindi po ba't napakasarap ng pakiramdam kapag sa tuwing paglinggo, mayroon tayong pinupuntahan, nagkakasama, nag-aaralan, nakakatanggap tayo ng kapayapaan sa ating puso't isipan. Samantalang kung ikukumpara natin yung ilang mga tao sa sanlibutan, walang panahon para sa mga ganitong uri ng gawain. Pasalamatan natin ito. Manatili tayo sa ating Panginoon. Ano pa ang nais ng ating Panginoon? Sa kabila ng Kanyang paghihintay na makapanumbalik tayo sa Kanya at makapaglingkod ng buo. Surrender everything to God. We have to cast all our worries, our concern, our problems. Ibigay natin sa Kanya yung ating lahat ng mga bitbitin sa ating mga puso. Hindi kaya ng tatay mo, ng nanay mo, yung iyong mga bitbitin sa buhay. Kahit sabihin mo na may magulang ka, kahit sabihin mo na may kaibigan ka, only God can help us to cast out all our troubles in our life, our worries in our life. Surrender everything to our God. Pangatlo, give thanks to everything. Mapamalaki o maliit, give thanks to our God. Lahat ng tinatamasa po natin ay galing sa Kanya. Anumang oras ay pwede niyang kunin sa inyo. Pero anumang oras, maibibigay niya lahat kung ano ang nararapat. Hindi ibibigay ng Panginoon sa atin ang mga bagay-bagay kung hindi ito ay kalooban niya. Maaaring hindi ngayon, maaaring, teka muna anak, hindi pa panahon, at ako'y may nakalaang mas magandang plano sa iyo. But we have to thank everything. Even the problems that we are encountering. Yung problema ay dapat din natin pasalamatan. At the end of having our problems, tinuturo niya sa atin ang maging matatag. May turo, may aral tayong makukuha. Be a living sacrifice.
kung tayo maglilingkod sa ating Panginoon, ibigay na po natin ng buo, hindi kalahati, hindi 1/4. Ito lang po ginagawa nating sakripisyo o effort na to tuwing unang araw ng Sanlinggo is a proof that we are giving ourselves as a living sacrifice. Bawat isa sa atin nanggagaling sa iba't ibang dako, malayo o malapit man. May mga schedules kayo, activities na sinasacrifice natin tuwing every Sunday. Pero ito po'y kalugod-lugod sa ating Panginoon. Dahil first and foremost, unang-unang oras at araw ng Sanlinggo, binibigay natin ang ating panahon sa ating Panginoon. Kaya po ito ay isang living sacrifice na ginagawa natin. Kaya nga sabi po sa unang Thessalonians 5:21 hanggang 23. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo ng walang kapintasan. Bilang ordinaryo po tao, tayo ay maraming pagkukulang. Marami tayong shortcomings sa buhay. Marami tayong priorities. Marami tayong mga bagay na kung sa minsan ay naisa sa tabi natin ang ating Panginoon. Kung tutusin nga po, malinaw dito, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Nasubok niyo na po ba lahat? Nasubukan niyo na po bang magkasala? Nasubukan niyo po bang magnakaw? Nasubukan niyo na po ba yung iba't iba? But then again, sinabi ng Panginoon, kailangan nating ingatan kung ano ang mabuti para sa atin. Kailangan nating lalayuan kung ano yung mga anyo ng masasama. Ibig sabihin po, binibigyan tayo ng pagkakataong magsisi, magbago, at manumbalik sa ating Panginoon. At para po sa ating patuloy at patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon, sabi po sa atin, silang mga naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y papailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod, at sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Tayo po yung na mga nananatili sa ating Panginoon. Tayo po yung nandito na naghihintay sa Kanyang pagdating. Kaya kahit ganong kahirap ng buhay nating mga Kristiyano sa mundong ginagalawan natin, hindi po tayo lubos na babayaan ng ating Panginoon. Kung tayo ay maglilingkod at maghihintay sa Kanyang pagdating sa takdang panahon. Bilang conclusion ko po para sa mensahe kong ito, patuloy po nating ipasalamat at ipagdiwang at talagtagang taon na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Manatili tayo sa ating paglilingkod at laging umasa na may buhay na walang hanggan na sa atin ay ipinangako ang ating Panginoon. Ito ang pinakamahalagang regalo na ibibigay niya para sa atin. At bilang paanyaya at pagtawag po, manatili tayo sa ating mga gawaing paglilingkod gaya ng ating sinasagawa. Pasalamatan ang lahat na ating binibiyayang tinatanggap sa bawat sandali, ang buhay ng bawat isa sa atin.
Sana po sa mga susunod na pagtitipon, kasama po namin kayong lumalago sa ating pananampalataya at sa ating paglilingkod sa Panginoon. Let's all be thankful to our God. May the first Sunday of this year, January 2024 onwards, be the start of a gracious and truly blessed New Year to all of us. Magandang umaga po. So, at sana'y magbigay lang ako ng maiksing mensaheng ito para sa ating Thanksgiving.